Ang Miyerkules sa Badlis, kon Ash Wednesday, basta katrisyon sa atong mga Katoliko na senyalis pod sa pagsugod sa Lenten season kon Semana Santa. Kini panahon sab sa refleksyon, paghinulso sa atong mga sala, ug pag-andam sa atong mga kaugalingong spiritual nga aspeto. Ilabi na kayo maabot na ang Easter Sunday kun adto sa pagkabuhi sa atong manluluwas nga si Jesucristo. Ang Ash Wednesday gituohang nagsugod sa mga Roman Catholics kaniadtong 6th century. Ug giba na ang panaang nagsugod na tradisyon sa pagbutang og ashes kun apo matag Ash Wednesday ang papasi ni Gregory the Great. Sa Old Testament sa Biblia, ang abo adunay managlaing interpretasyon ug simbolo sama na lamang sa humility, mortality ug isip simbolo sa imong paghinulso sa imong mga sala ug kakulian. Gani kagahapon libuhan gayod sa atong mga kapuso ang nagsimba isip pagsaulog sa Ash Wednesday. Today is Ash Wednesday, the first day of the Lent. We are going to discipline our life for this coming 40 days. As we celebrate this Eucharist, let us pray the Lord give us the wisdom so that we may grow spiritually. Sa pakiginabi ko kay Father Benzen, usa ka misyonaryong pari nga na-assign dinhi sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish kon OLPGV nga gikan India, akong nasuta kung unsa ba gayud ang essence sa Ash Wednesday. This Roman Catholic celebrates this Ash Wednesday because it is a time for us to look back to our life. Because when we look back to our life, there are so many failures, disappointments and difficulties, and the church is asking us to repair our brokenness. And according to the church, this is a very important season in the liturgy, and we are preparing ourselves for the passion, death and resurrection of Jesus Christ. It is really vital because it is during this season we are preparing ourselves for the resurrection of Jesus Christ, and if Jesus is not risen, our faith is useless. Since Jesus is risen, we are known as Christians. This church is calling us to do this, and church is asking us to prepare ourselves spiritually, and by prayer, by fasting and by alms giving. And through this we are not looking for our self glorification, but we are entering into a communion with the Lord. Matud pa ni Father Benzen, ang Ash Wednesday usagad ka oportunidad aron kita mas mapalapit sa Ginoo. Ang fasting ug abstinence sa atong mga ginakaon, ginahimo og mga naandang mga butang sa pang-adlaw-adlaw atong kinabuhi. Usala sa pamaagi aron kita maandam gayud sa pagsaulog sa Semana Santa. Apan sa pananaw sa uban, unsa ba ang Ash Wednesday sa ila? O ang ilahang mga tag-sa-tagsang sakripisyo, panahon sa refleksyon ug paghinulsol? Well, siyempre una, hindi tayo kakain ng karne, at yung mga dati nating nakagawian na ginagawa ay dapat nating bawasan, lalo na yung masasama. At ito ay panahon ng pagbabago at pagmuni-muni bilang Kristiyano. It is our calling, it is our challenge, it's our commitment
every Catholics, every Christians, that there should be that ample prayer, that fasting and almsgiving. So eventually and every day, siguro yan naman siguro ang ginagawa natin bilang Kristiyano. Sa Ash Wednesday, kailangan hindi tayo magkain ng karne sa the whole day. Kaya sundin natin yan hanggang mag-Easter Sunday. Actually, kanina nagawa ko na kaninang umaga, gulay yung breakfast ko. Hindi ako kumakain ng karne. Ganun lang po, isda. Siguro just the usual, starting now, di ba? Wednesday, tapos start every Friday na. Iwas muna ng karne, ganun. Tapos sa lifestyle din, if usually ginagawa mo ganito or ano man, medyo iwasan na siguro. Sabi nga ng mga pare, hindi naman daw kailangan na sa pagkain. Siguro mas maganda sa kasalanan. Kung pwede sana na syempre lahat naman tayo talaga hindi maiwasan na magkasala. Pero sana ngayon kahit papano mabawas-bawasan. Or mas maganda siguro talaga yung totally magbago kung kaya sana. Sa ato ang kaugalingon pag minus-minus kung tay example sa kanang ato ang kanang mamalikas ka na sa pagkaon depende po na sa imuha. Fasting ug abstinence usa lamang sa pamaagi aron kita mag-andam ilabi na karon maabot nga Lenten season. Usa ka selebasyon sa paghatag og bili sa sakripisyo nga gihimo sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Ako si Michael Carbon ug kini ang issue karon.